Umupo siya at itinaas baba ang kebab na stick sa kamay niya. Tapos sinenyasan niya ako na kumuha ng isang plastic bag. Ang hindi magbenta ng sunog na sausage at hindi manloko ng customer ang pundasyon ng mapagkakatiwalaang negosyo ko. Tagong tingin, mukhang madaling pagkakitaan, pero hindi nakakahiya sa buhay ko ang kita ko. Oh, tingnan mo ito, dito pa lang, negosyo na talaga. Oo, sa ganitong paraan, amoy pa lang, panalo na. Mabilis na naakit ng amoy ng inihaw na sausage ang magkasintahan. Ang lalaki ay isang kilalang lokal na internet celebrity. Nagmamadaling pumunta sa airport si Kai Z, at ang espesyal niyang girlfriend ay bumili pa ng 10 kilo ng sausage para sa kanya. Siniksik pa niya roon ng isang litrato nilang dalawa na sweet na sweet. Han, ang ibig sabihin ng bagay na ito ay magkasama tayo sa mahabang panahon. Tandaan mo ako ha, Kai Z, sabi ni Aizu. Sapat na ang lugar na ito para maalala mo ako ng ilang araw. Pagkapwesto ng sausage, gumawa si Kai Z ng pinakamahalagang hand signal ng dalawa. Gumanti rin ang girlfriend niya ng kaparehong heart sign. Pero sinadya niyang pagkiskisin ang ilang daliri niya. Naintindihan agad ng babae, inilabas ang cellphone at nag-transfer ng pera. Maliit lang ang sahod, pero hindi ito hadlang para umutang siya para suportahan ang boyfriend niya sa investment, no way. Ay grabe, baby, gusto ko lang talaga ng babaeng tulad mo. Si Kai Z ay bulag lang talaga, kaya nagkamali siya ng kuha sa bag ng sirang sausage at itinapon niya. Nakita agad ito ni Lao Jo at mabilis na humabol. Kung gusto mong palitan ang sirang bag ng sausage, hindi pwedeng basta ka lang sumuko. Hindi pwedeng mapalitan ang mapagkakatiwalaang tatak ko ng ganyan lang. Baby mo ako, dahan-dahan lang, kumapit ka ng mahigpit ngayon. Ang bango mo naman, magpunta ka na lang sa airport at salubungin si mama pauwi. Gusto ni Lao Jo na bumusina para magpaalala, pero sa mahalagang sandali pa talaga ayaw yumandar ng busina. Sa isang kisap mata, nakita niyang umalis ang mamahaling sasakyan, kaya piniga niya ang salinyador at humabol. Ngayon, nagsisimula ng magpalitan ng lamang sina Haiyan at Kai Z. Sabi ni Kai Z, magli-livestream daw siya ng PK laban sa iba ngayon. Sana matulungan siya ng baby na si Haiyan na tumaas ang engagement. Ang tawag na top 1 big shot ay hindi pangkaraniwan. Ngayong araw, kailangan mo talaga akong tulungang magdagdag pa ng kinang. Heart. Tumaas ang truck. Sa bilis ng habol, sinara ni Lao Jo ang bintanang salamin ng malaking sasakyan at sumigaw. Nang makita ang litrato sa kamay niya, litong-lito ang mukha ni Kai Z. Mabilis niyang pinindot ang upuan para magkunwaring nag-aalala at sinabi kay Haiyan na pumikit at magpahinga. Paglingon niya, agad niyang sinabihan ang driver na bilisan pa at gustong kumawala. Gulo na nga ito, pero sino ba ang mag-aakalang makakasalubong pa ng red light na iyan, ha? Ito ay regalo ng girlfriend ng anak mo para sa kanya. Magkasama na tayo ng matagal, nagkamali lang ako ng kuha kanina, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Kung magpapasalamat ka, sa girlfriend mo magpasalamat. Aalis na ako, babae, si Kai Z ba, wala ka bang balak magpaliwanag man lang? Alam ko na, Haiyan, magpakabait ka naman ng kaunti. Sa pag-uwi ni Lao Jo, nakita niya sa malaking screen ang CEO ng Yizhiyang Media. Si Chin Tianlong, si Chin Zong, ay isang kilalang lokal na internet tycoon. Sabi raw noon ni Andy Warhol, ang ama ng pop art, sa hinaharap. Lahat ay may pagkakataong sumikat sa loob ng 15 minuto. At ngayon, naging totoo na ang kasabihang iyan sa panahon ng video. Ang pinakasikat na internet celebrity na si Xiao Hai ay, maging ang Yizhiyang Media ay nakakita ng pagkakataong gawing huwaran si Xiao Hai, mula sa mahirap hanggang sa may pangalan. Mula sa isang karaniwang tindero sa kalsada, napunta siya bilang all-around na top celebrity. Isang network ng mga celebrity na sentro ay si Xiao Hai. Nakabuo na ito ng sariling komersyal na sistema para kay Chin Tianlong. Ngayong gabi, magbebenta si Xiao Hai ng movie tickets sa livestream. Pero wala talaga siyang oras na panoorin ang pelikulang iyon. Kaya ipinakiusap na lang niya kay Luo Luo na gumawa ng 3 minutong buod ng pelikula para sa kanya. Pakitingnan, ang lalaking nasa harap ninyo ay tinatawag na Xiao Shuai. Ang katabi niyang babae ay si Xiao Mei, nagkita sila at nagkapalagayan ng loob, nagkagustuhan sila. Oo nga, siguradong break na agad iyan. Hindi ba pelikula ko ito? Sobrang hirap, 3 taon bago natapos. Ibuod mo na lang sa akin sa loob ng 3 minuto. Kami na mga artista, pinakaayaw namin ang magulong litanya na ganyan. Ang view na ito, biglang napuno ang bulsa dahil lang sa sobrang pambabola. Sold in seconds, bongga, salamat sa mga magulang kong nakasuot ng apron. Kayo ang mga tunay na maalam sa sining, salamat sa lahat. Naiyak ang direktor at sinabi niyang 35 taon na siyang gumagawa ng pelikula pero hindi pa rin siya nakapagbenta ng ganito karami. Parang ngayong gabing ito lang, pagkatapos niyang magsalita, sinabihan pa niya si Xiao Hai Miao. Ikwento sa lahat ang pinakasentro at tunay na diwa ng pelikulang ito. Napatahimik niya ito agad sa eksena, hindi ba at napanood niya na ang 3 minutong buod, kaya nga niya iyon nasabi.
Pagkatapos mong magsalita, ikaw na ang magbuod nito sa loob ng 1 minuto at tapos na. Sa totoo lang, ang pelikulang ito ay nagpaalala sa akin ng ilang karanasan ko mismo. Maagang nawala ang mga magulang ko, minsan na rin akong naghugas ng plato. Minsan akong nagbenta sa kalsada, hakbang-hakbang, hanggang marating ko ang araw na ito. At sa tingin ko, ang gusto ng pelikula namin, ipahiwatig ay kaparehong-kapareho ng gusto kong sabihin. Bawat isa sa atin ay pwedeng umasa sa sariling sipag. Kapag nalagpasan mo ang bagyo, makikita mo ang maliwanag na langit. Talagang komportable ang kanilang estilo sa live performance. Nakabase si Xiao Haimiao sa live performance style nila. Pinasiklab mo ang vibe sa livestream room hanggang sa tuktok. 300,000 movie tickets, nilima sa isang kisap mata. Sold out na. Salamat sa mga magulang na may maayos na trabaho. Marami pa akong ticket sa bahay, kaya ko pang magbenta. Ipapakita ko sa lahat ang full screen ng pagbebenta ng movie tickets gamit ang bibig ko. Pagkatapos patayin ng livestream, nagdaskay si Xiao Haimo at pumunta sa hotel. Secret date kay Boss Chin Tianlong. Sa labas, superior at tauhan sila, pero sa likod nila, magkasintahan pala sila ni Chin Tianlong. Pero hindi kailanman pumayag si Tianlong na isapubliko ang relasyon nilang dalawa. Sa normal na panahon, kahit isang litrato nilang magkasama, hindi siya naglalakas loob magpa-picture. Tayo na nga lang dalawa, kahit isang litrato magkasama, hindi pa ba pwede? Bakit wala? Tignan mo nga. Hindi ba ito yung mural? Yung rebulto ni Guanyen, nung nakaraang beses nagpunta tayo sa templo para magsindi ng insenso. Ikaw nga, hindi ba ikaw yung nasa labas ng tulay na nagdarasal para sa akin? At ito rin, nung nakaraang beses nag-beach tayo. Hindi ba ikaw yung nasa ilalim ng tubig, sinusubok ang temperatura para sa akin? Hahaha, alam mo ba kung anong araw ngayon? Happy birthday, ngayon ang ikalawang anibersaryo ng 2 taon nating magkasama. Mukhang sa puso mo, wala talaga akong lugar. Ni hindi mo nga naisip na ay public ang relasyon nating dalawa. Ang dali mo kasing ma-emotional, puro sarili lang ang iniisip, hindi man lang ang atin. Kapag nalantad ang relasyon natin, siguradong maraming magsasabi na ginagamit mo ang lalaki para umangat, masisira ang image mo, mawawala pa ang traffic mo, ayaw mo na ba talaga? Si Chin Tianlong, pinakagaling mang landslide at mang akit. Pinakilala lang sa post ni Xiao Haimo, bigla na lang nagbitiw ng breakup line. Paglabas lang niya ng hotel, may naabutan agad na aksidente. Sa traffic accident, pumunta si Lao Zhou sa lobby para kumuha ng tubig, tapos nasagi ng isang kotse na may high-tech. Natamba siya sa sahig, at si Xiao Haimo, nagmamadaling lumapit para mag-alala. Hindi sinasadyang nakita ni Chin Tianlong ang eksenang ito. Nagmamadali siyang umakyat at binalaan si Lao Zhou na walang nangyari ngayong gabi, narinig mo. Nangyari na, at nagdadrive ako ng tama sa batas ha. Huwag mo akong tangkaing sagasaan, magbabayad ako. Umalis ka na. Alam mo ba kung sino ako? Hindi mo alam kung sino ako, mas mabuti pa nga. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Hindi ba ikaw si Chin Tianlong, ang boss ng Yizhiyang Media? Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ako si Chin Tianlong. Huwag mo nga akong banggitin, nakakalimutan ko ang sarili ko. Oo, naalala ko na, Chin boss. Pagkatapos ng maliit na insidenteng ito, iuuwi ni Lao Zhou ang sasakyan. Ang bahay mo ay nasa loob ng isang lumang at wasak na compound. May dalagang nag-aaral pa at may matandang nanay sa bahay. Yung anak na may sakit sa puso, nag-aaral ng musika at kailangang bumili ng piano. Kailangan din agad oprahan ang matandang nanay. Kapag kinuwenta, kailangan talaga. Kailangan mong makabenta ng mahigit 40,000 hotdog. Saka lang makakabuo ng sapat na pambili ng buhay na ito. Samantala, si Chin Tianlong ay nakikipagsugal kasama ang mortal na kaaway niya. Si Boss Siyang pala ng Chengshin Media. Ngayon ay mahalagang panahon ng fundraising ng kumpanya ni Chin Tianlong. Si Boss Siyang, pinahanap pa ang kumuha ng litrato ni Lao Zhou at Xiao Haimo at pinakalat sa internet. Para magkalat ng negatibong balita at lalong ikagalit ni Chin Tianlong. Sermon ng sermon sa mga tauhan, tapos ikaw pa, Mr. Chin. Ang diretsong umamin kay Xiao Haimo. Hindi ba kulang na kulang ang kumpanya sa tao? Bakit ako pa ang kailangan mong aminin? Kung palalakihin pa nila ang gulo, hindi ba lalo lang magiging komplikado? At saka, sobra na ang dami ng taong nakadikit sa inyo, totoo lang. Kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Lahat naman ay para sa kumpanya lang. Oh, mga kuya, ibigay nyo sa akin yung basket ng prutas na iyon. Mukhang ganun nga. E di ay public na natin. Ako ang boyfriend ni Xiao Haimo. Bahala na. Kaya ko siyang makuha. Kaya ko ring hiwalayan ng asawa ko anumang oras, boss. Tianlong, tinitigan ang mga larawang kumakalat online. Bigla niyang naisip na pwedeng ipagamit kina Lao Zhou at Xiao Haimo ang role bilang huwad na magkasintahan. Para maging cover at takpan ng todo ang iskandalong ito. Pagkabatid sa plano ng kabila, natulala agad si Lao Zhou. Hindi mo gusto ang panlilinlang, pero kapag pinag-isipan mo,
Pumunta siya sa bahay ng nanay at anak na naghihintay ng pera para sa gastusin. Sa huli, napilitan pa rin siyang tumango, pero medyo matindi ang mga kondisyon ko. Hindi mo narinig ng mali, ito mismo ang kondisyong ibinigay niya. Natutulungan natin siyang magbenta sa livestream. 45,732 hotdog. 45,730 piraso na lang. May dalawang nabili lang kanina, mabilis si Chin Tianlong. Ipinahayag na ni Tianlong na si Xiao Haimo ay nakikipag-date sa isang tiyuhin. Nagbebenta ng hotdog, syempre hindi tanga ang mga netizen. Nagkanya-kanya silang duda na peke ang balitang ito. Lalong lumala ang tingin nila sa Boss Siang. Kita agad na itong taong ito ay nandito lang para samalo ng init para kay Chin Tianlong. Kailangang mag-isip ng paraan para mapabagsak ang inutil na iyon. Paano ka naman naging assistant ko? Ikaw din naman, paunti-unti, sipag at tiyaga lang sa pag-angat ng trabaho, kuya. Dahil lang sa may bloodline advantage ka. Pero tungkol dito, huwag ka nang mag-alala. Hahanap ako ng iba. Oy, bawal yan. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong may pakitang resulta. Kung hindi, paano pa kami magkakaroon ng pabor sa iyo sa hinaharap? Ngayon lang nagalit si Boss Siang at sinabihan siya na puro fantasy at pa-cute. Ikaw, maging asawa mo man o hindi, talo ka pa rin. Buo at malinaw ang lahat. Madalas pa siyang pumunta sa nightclub. Tinatawag ka pang ang ultimate crush ng mga tao. Kaya sige, umalis ka na. Kailangan mo ba talagang umalis? May gear naman ako. Hoy, girl, sabi mo bantayan kita, kaya kailangan kong isulat ng malinaw ang bawat salita mo, isa-isa. Hindi ko huhuberin ang mga ito, Boss Siang. Ngayon na agad, ang asawa niyo pala, sumabay sa paglalantad ng itim na baho ni Lao Zhou kanina. Sinimulan na rin ni Chin Tianlong ang buong proseso ng public relasyon. Nagkakaisa ang buong team na ngayon, gustong-gusto ng mga netizen ang image ng female lead. Kapag nagkainlaban at nagkaaway, dapat si Xiao Haimo mismo ang umatake. Pero hindi makapaniwala ang lahat sa balitang ito. Talagang girlfriend ko na siya ngayon. Kung may lakas ka, tawagin mo siya rito. Tingnan natin. Kung pupunta siya rito, tatawagin kitang papa. Pumunta ngayon si Xiao Haimo sa pwesto ni Lao Zhou. Hinayla siya at hinalikan agad, kaya pati ang mga dumaraan sa paligid na tigilan. Nakanganga silang lahat sa gulat. Anong eksena ito? Naaga na rin ang papa mo. Bukod pa rito, nagplano ang kumpanya ng malaking batch ng mga account. Gumamit sila ng mga clip para painitin ang usapan tungkol sa depresyon ni Xiao Haimo at sa gusto niyang magpakamatay. Si Lao Zhou mismo ang naghatak sa kanya palabas ng pinakamadilim na bangin. Ang unang opisyal na date ng dalawa ay sa isang restorang open air. Dahil personal na sumama ang PR director ng kumpanya ni Xiao Yu sa video team. Sandali lang, maraming kukuha ng picture. Sir, kalma lang, ha? Huwag kang mag-alala, anak. Araw-araw naman akong pinipikturan ng bahay namin. Hoy, ano ba yan? Ang dikit sa mukha, picture agad. Kung saan sila pumunta, sinusundan doon ng mga lente. Ili-livestream ang buong proseso ng pagligaw sa asawa ni Boss Siang, at nakisalamuha rin sa gitna ng crowd habang naghihintay. Kasunod nito ang mga galaw nila ayon sa nakaplanong script ni Lao Zhou. Pagkatapos umorder, kukunin niya ang bulaklak na inihanda na noon pa. Pero ang resulta, sa bagong dating na waiter pa tumama. Oy, ay lapag mo na iyan sa lamesa numero 3. Hindi ako iyan. Bilisan mo sa pag-aayos ng mesa, iligpit mo ang mga natirang pagkain. Hindi. Iligpit mo na, bilis. Lao Zhou, ibinunggo ang tray ng tira-tirang pagkain at ibinalik sa mesa. Lahat ng ginagawa ng dalawa ay naibubroadcast na live at lantaran. Sa oras na iyon, may dinalang plato ng sashimi na pusit ang waiter. Muntik nang matalsikan sa mukha si Lao Zhou ng pusit. Napatigil si Xiao Haimo. Gusto niya nang makahanap ng butas at magtago agad. Nagulat din si Chin Tianlong. Bakit iba ang nangyari? Hindi ito ang nakaayos na script. Bakit dala pa ang natirang pagkain? Ano ba yan? Parang gusto pang ipakitang matipid sila. Halata namang gustong magpakakuripot at matipid ang image nila. Hindi pa tapos, binuhusan pa ng tinta ang mukha. Ang ganyang galawan, humihingi lang ng mga anti-fan. Sakto talaga ang pagwisik ng tinta na iyan. Sa media studies, tawag dyan ay performance art. Isa siyang hanggal. Pero grabe, mukhang henyo rin. Kahit hindi nila sundin ang script natin. Pero biglang tumaas ng sobra ang mga follower ng shared account nila. Sino mag-aakala na ang date ng seller ng sausage na ito ay may swerte pa pala? Hindi ko inisip na ang tindero ng sausage na ito ay may napakalawak na experience pala. Xiao Yu, ituloy mo ang pagsubaybay. Huwag mong ilantad ang kahinaan ko. Sa ilalim ng mga galaw na kontrolado at puno ng drama, agad na umangat ang relasyon ng dalawa. Bumalik pa sa hot search ang pangalan ni Xiao Haimo. Nagpaulan pa ng papuri ang mga netizen sa tapang niyang magmahal at kumilos. Wala siyang pakialam sa tingin ng mga tradisyonal na tao, kahit may girlfriend si Lao Zhou. Pero nakatanggap siya ng babala mula sa inay niya. Ay nako,
Natatakot si nanay na maloko ang anak niya. Anak, tingnan mo nga, nasa edad ka na. Saan ka naman makakakuha ng ganyang bilis na pag-ibig? Kahit anong mangyari, pataas man o pababa, tulad ng punong tuyot na namumulaklak, o Ferrari na 4 na season, lahat ay ayon sa gusto. Dapat tayong lahat maghanap ng sariling kaligayahan. Naiintindihan ni nanay ang anak, pero ngayong gabi kailangan ninyong dalawa na sumali sa celebrity night. Bago umalis, kailangang ayusan muna si Laujo. May kasabihan na, maganda sa puti, mabuti sa taba. Para kay Laujo, sakto ang dating. 1 segundo lang ang nakaraan, isa pa siyang amoy lansangan na tindero. Pero pagkatapos noon, naglinis at nag-ayos lang, bigla siyang naging gentleman na may estilo. Ang mga bisitang dadalo sa party na ito ay puro mga hot names sa internet. Bawat isa, paswerte-swerte na sa pagpapasikat, nag-agawan sa atensyon para makahakot ng views. Kasama pa si Duang B, na nagtulak ng isang kambing sa red carpet. May bagong sikat ding vlogger na kakapirma lang ng kontrata sa Chengshin Media. Para maaga ang lente, espesyal na pinagawa ni Boss Siyang sa kanya ang fake na pagdapa. Sabi nila, sa media, tinatawag itong sining ng pagtatanghal. Hahaha, ayos lang iyan, ha, girl. Ayos lang, ayos lang. Hoy, ako pa, isang araw may 60 film contracts. Ganito ba kahirap ang sitwasyon? Ay, bakit natamba na naman? Nahihilo ka ba? 2 beses ng fake fall. Lahat iyon ay sinira ni Laujo. Si Konkon ay sobrang diretso magsalita, at gusto na niyang umiwas muna sa inyo sandali. Sakto ang dating ng old trick ko. Ako ay isang tindero sa kalsada. Sanay na akong mabato ng dumi at insulto. Girl, pakinggan mo ako. Sa gitnang posisyon na ito, siguradong kuha ang mukha mo. Haha, tunay ngang pro ka sa party. Naaga ang atensyon ni Laujo ng mga magagara at detalyadong putahe sa mesa. Kung hindi lang siya pinigilan ni Xiaohai mo, malamang nilagay mo na iyon sa plastic bag at dinala mo na. At nakita niyang nakatayo sa isang sulok sina Qin Tianlong at Miss Duang, nag-iiglap ang mga mata. Dahil sa selos, agad na pumasok si Xiaohai mo sa dressing room. Dumating si student Luo para aliwin siya, at sinabi niyang normal lang iyon. Maging si Xiaohai mo, hindi na nga matandaan ng malinaw ang pangalan ng bata, pero si Luo, lagi siyang tinitingnan na huwaran niya. Tinuruan mo akong mamuhay ng totoo sa sarili ko. Nag-sign ako sa company para matuto lang ako mula sa inyo, ate. Mula ngayon, wag mo na akong tawaging nakatatandang kapatid, tawagin mo na lang akong ate. Okay, hehe. Ay, oo nga pala, ngitian mo ng banayad ha, little cutie Luo. May dala siyang pusong tapat at puno ng sigla para sa pagiging sikat at viral. Hindi alam ni Manman na malapit na siyang mahulog sa malalim na bangin. Sa kabilang banda, si Boss Siyang mismo ang dumalaw kay Laujo. Tingnan natin kung hanggang saan ba talaga ang lakas niya. Huwag ka nang umarte pa, pare. Akala mo di ko napapansin. Ha, saan naman ako pumapalpak? Ang kapal mo namang umarte sa harap ko. Nakita ko na ang lahat. Ngayong gabi, kumilos ka ng mabilis at malinis. Ha, so nakita mo pala akong nagnakaw. Kahit kailan, sa pulang carpet. Sa pulang carpet na yan, parang wala namang may pakialam sa lagay ng panulat na ito. Gusto ko itong iuwi para sa bata sa pagguhit, tapos mangangahas ka pang tumanggi sa akin. Boss Siyang, malinaw na malinaw, si Laujo ay hindi lang basta nagtitinda ng longganisa, may alam din siya. Sa media at komunikasyon, siguradong nakapag-training na siya sa kung anong mga workshop. Saglit na walang sinabi si Chu kay yaong lalaki at tumalikod na lang palabas. Pagpasok nila, nakita nila si Xiaohai mo na nakasimangot at umiinom ng alak para magpalipas ng sama ng loob. Mabilis siyang tumawag kay Qin Tianlong, pero si Qin Tianlong ay abala pa, sa pakikipagkulitan kay Ginang. Duang, at si Boss Siyang ay nakatingin lang ng diretso sa tabi. Wala nang ibang paraan, dinala na lang niyan si Xiaohai mo pauwi sa kanila. Talagang malas. Dumaan pa sa bahay ang class advisor ng anak niya sa tamang-tama na oras. Matagal nang may simpatiya si Laujo sa teacher. Para maiwasan ang maling akala, dali-dali niyang itinago si Xiaohai mo sa loob ng kwarto. Papa ni Manman, ganito na lang. Kakabisita ko lang sa bahay ng 2 estudyante. Nakita kong bukas pa ang ilaw sa bahay mo. Ayokong makaabala sana, pero sige na. So sasabihin ko na lang ng diretso, Teacher Ma, inaantok ka na ba? Ah, hindi pa, Manman. Magpakulo ka ng isang basong pampatulog para kay Teacher Ma. Oo naman, huwag na rin akong kumuha ng masyadong marami. Teacher Ma, halina po kayo. Ang gusto ko lang talaga ay makausap kayo tungkol sa pag-aaral ni Manman. Sa totoo lang, nitong mga araw na ito, puro hot trends lang ang inaatupag ng bata. Sa online world, hindi na niya talaga inilalagay ang isip niya sa pag-aaral. Habang nag-uusap sila, biglang nagising si Xiaohai mo sa loob ng bahay. Anong nangyayari dito? Nay, hindi ako makatulog, kulit ko pa naman. Baka mahulog ka sa sahig. Hindi. Okay lang po, Nay, sandali lang po akong gigising. Teacher,
Pwede po bang ituon ninyong mabuti ang pansin sa bata? Walang problema iyan, Nay. Luma na po kasi ang sakit na ito. Hindi maganda ang buhay niya. Kinabukasan, si Mama Lau Chu ay binihisa na si Xiao Haimo ng malinis na damit. Sinasabi niya na ikakasal na ang estudyante ni Lao Zhou ngayong araw. Talagang hinihila niya si Teacher Ma para sumama sa handaan. Ang kasal ng kaklase ay sobrang saya. Ang misis ni Boss Siang, habang hindi nakatingin si Lao Zhou, ay pasimpleng nagsuksok ng listening device sa bulsa ng kanyang damit. Narinig niyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa nangyari kagabi. Agad niyang itinaas ang volume hanggang max. Masyadong masikip ang kama mo. Kahit ako ramdam kong hirap, nanginginig ako sa takot. Tapos may dumaan pang maingay na sasakyan. Kapag sumingit pa to, mabibingi ako, Mrs. Sa oras na iyon, napansin ni Xiao Haimo na isang balisa ang bride. Kaya agad siyang nakipag-usap kay Lao Zhou tungkol sa usaping tungkol sa anak. Hindi mapigilan ng misis mo, gusto pa niyang makinig ng mas matagal. Niyugyug ng husto ang misis mo hanggang sumakit ang ulo niya. Parang si Son Gokong na hindi maalis ang talukbong ni Lady Jean. Kahit ang mga dumadaan sa lungsod ay napapailing at naaawa pag nakita iyon. Pagkatapos ng kasal, ang mga kamag-anak ni Lao Zhou ay nagpaligid sa kanya para magpakuha ng litrato kasama si Xiao Haimo. Ito ang pangatlong tiyo ko. Tiyong pangatlo ko ito. Bakit po kayo naparito? Nandito ako dahil gusto ko ring magpakuha ng litrato kasama si Xiao Haimo. Haha, bakit naman? Ang pangatlong tiyo ko, akala mo kriminal na wanted. Tumakas na siya sa loob ng 15 taon, di mo na alam kung saan siya sumulpot. Huwag kang matakot, hindi ako criminal na manloloko. Sige na, send mo na lang sa akin ang mga litrato, ha? Wedding crush. Ang init at tapat na ito ang nagpalambot sa isang Xiao Haimo. Palaging nabubuhay sa ilalim ng spotlight at script, ngayon lang niya muling naramdaman ang gun sa loob. Mga tao, huwag na kayong magtanong. Baka ipadala ko pa kayo sa kulungan, ha? At sa oras na iyon, tumigil na rin ang panig ni Boss Siang sa investigasyon. Pero matapos malaman ni Qin Tianlong ang buong pangyayari, nagalit siya ng todo at pinagmumura si Lao Zhou. Napakalakas ng loob niya, pati tao ko, sinugod pa niya. Talagang wala siyang hiya. Siya pa ang supplier ng mga hot na produkto ng kumpanya. Lumingon lang siya at agad nang pumirma ng kontrata kay Boss Siang. Sa maikling panahon, wala talagang nahanap na kapalit na bagong produkto. Pero ang longganisa ni Lao Zhou, sobrang benta. Grabe. Kapag ginamit nila ang shared account sa pagbebenta, siguradong mabilis itong magiging hot item. Hindi ba kakasabi lang ninyo na nag-aalala kayo na baka magpanggap lang silang dalawa na totoo ang lahat? Dahil sa negosyo, nakilala ni Qin Tianlong si Xiao Haimo. Pero lagi pa rin niyang pangarap na maging fashion designer. Para lang pumayag siyang mag-livestream kasama, nagbago na siya ng husto. Ang wedding dress na ito ay dinisenyo mismo ni Xiao Haimo, at ginawang totoo. Tapos bigla na namang nagpaandar ng promo, sinabing may hinihintay na pondo ang kumpanya. At naisip niya na kapag nagtagumpay siya, ikakasal siya sa babae. Talagang effective ang move na iyon. Pumayag agad si Xiao Haimo, pero hindi naman sang-ayon si Lao Zhou. Sabi nila, dati raw magkasintahan ng dalawa pero peke lang pala. Ganyan gawin, parang walang responsibilidad sa mga supporter. Sinabi ni Qin Tianlong na siya mismo ang magpapasyal sa akin. Ang livestream area ng kumpanya, dito may nagluluto, may nagma-makeup, may mga nagsha-share ng home appliances, kumpleto rin. Kung gusto mong magtagumpay, hindi ka pwedeng humiwalay sa panahon. Kapag humiwalay ka sa takbo ng panahon, mau-out ka. Kita mo, tahimik na lang tayong umalis. Sa totoo lang, malaking tulong ang kumpanya namin sa napakaraming pamilya. Sa lakas ng kabutihang loob mo, siguradong makakaipon ka ng sapat na pambayad sa gamutan ni nanay. Mas gaganda pa ang bukas. Mula sa kaibuturan ng puso, ayaw ni Lao Zhou na maging viral sensation siya. Gusto pa ni Li Wen na kumbinsihin siya ng konti, kaya dinala si Lao Zhou palabas. Tingnan mo muna, may ilang bagay na siguradong hindi mo pa alam. Dahil sumikat ng todo si Lao Zhou, tumaas ng husto ang benta ng handmade na sausage ng bayan ng Taipang. Lahat ng kapitbahay sa lugar ay sabay-sabay ring nakinabang at umangat sa buhay. Kung aatras ka ngayon, baka matapos ang magagandang araw ng lahat. Sa huli, pumayag din si Lao Zhou na mag-livestream ng pagbebenta. Walang kahirap-hirap, sold out agad ang mga sausage niya. Naging sobrang hot item ito, at ang daming tumakbo papunta sa pwesto ni Lao Zhou. May check-in at picture-picture pa. Sa kinita ni Lao Zhou, nakabili rin siya ng piano para sa anak niyang matagal ng pangarap. Sa kaliwang kamay, hawak ang malaking bun, sa kanan, malaking alimango. Namumuhay ng masaya at simple, parang buhay ng taong may pera talaga. Habang ang lahat ay nalulunod sa views at napakalaking kita na dala nito. Unti-unti ring lumitaw ang problema sa nanay ni Lao Zhou. Natuto siyang bumili online ng kung ano-anong supplements na walang malinaw na pinagmulan. Nadadala rin ang anak niya sa estilo ng mga streamer. Kapag bumubuka ang bibig, puro pasasayahin daw ang pamilya. Ngayong gabi,
Pauwi na ang dalawa nang may makita silang nagvi-video sa kanila. Lumalabas na natakot si Qin Tianlong na magpanggap na tunay ang dalawa, kaya pinasundan niya si Xiao Yu para magmamanman. Tingnan mo kung paano ko kayo hahabulin. Pagsakay ninyong dalawa, parang lumilipad kayo. Hahaha, anong nakakatawa, kung magaling ka, subukan mo nga. Safety ang number 1. Safety muna, Xiao Hai mo. Kahit tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan, dumudulas pa rin siya sa makitid at masikip na eskinita. Pagliko pa lang ng diretso, ang sasakyan ay naipit sa eskinita kasama ang nasa buntot nito. Pagkatapos maarang ang nasa likod nila, pinanunood sila ng nagvi-video habang naglalakad at nag-uusap. Napabulala si Lao Zhou, parang peke lahat ng mga ito. Samantalang si Xiao Hai mo, araw-araw sa livestream room, puro fake smile at fake cry. Matagal nang suot ang maskara, halos nakalimutan na niya ang tunay niyang pangalan. Noong tumakbo ang mga paa ni Xiao Hai mo, hindi siya nag-ingat at nasugatan. Nagmamadaling dinala ni Lao Zhou ang babae pauwi para pairan ng gamot, pero hindi nila alam na nakaset na pala ang camera ni Xiao Yu. Kinabukasan, agad na ibinigay ni Xiao Yu ang video kay Qin Tianlong. Bakit walang audio? Malayo kasi ako kaya hindi ko na-record. Kung ganoon, paano ko malalaman kung ano ang sinasabi nila? Marunong akong bumasa ng labi. Ikaw na ang tumingin sa video. Ako na ang magdidub para sa iyo. Masasabi kong super accurate. Kukunin ko lang muna ang alak. Kailangan mo bang hugasan ang sugat mo ng kaunti? Hindi na. Asong maliit lang ang gasgas. Ingat lang, ha? Medyo mahapdi ang gamot na ito. Ha? Mamaya medyo sasakit iyan. Pero ayos lang, ayos lang. Pakiramdam ko malamig ang gamot na ito. Parang may lamig nga. Kailangan itong dikit na dikit. Tandaan mong mabuti. Kapag may isang patak ng tubig, hindi pwede. Matutulog ba tayo ng magkasama? Ano ka ba? Para lang siguradong ligtas ako. Kukunin ko lang ang personal kong kumot. Para mas ligtas, kukunin ko ito. Siguradong may mga safety tools din doon. Tumpak ang pag-acting ng fan na ito. Sa labas, mukhang kalmado si Qin Tianlong. Pero sa loob, matagal na siyang nagngingit-ngit sa sobrang inis. Palihim siyang lumapit sa bintana para tunawin ang biglang gulat na ito. Hindi ko akalaing si Qin Tianlong pala iyon. Talagang isang malaking boss, hindi nagpapadala sa emosyon. Ang tigas niya talaga. Sa panahong ito, si Xiang Yun ay nag-invite na ng maraming singers sa Chengxin Media. Lumampas na sa festival sale ang init ng livestream nila. Agad na nagdesisyon si Tianlong na paghiwalayin sina Lao Zhou at Xiao Hai mo. Magdeklara ng breakup sa livestream, at gamitin ang malaking eksenang ito para gumawa ng ingay. Para hamatak ng views para sa shopping festival sa tamang oras na ito. Nakatanggap si Lao Zhou ng tawag mula kay Boss Shen, sinasabing maraming dating customer ang nagrereklamo. Ang sausage na binili nila, mali ang lasa. Tapos sumakit pa ang tiyan nila. Habang nagsasalita siya, bigla siyang natabig ng magkapareha at naputol ang livestream ni Ate Gongchang. Pasensya na, dito na muna ang live. Bye bye bye, alis na tayo. Hoy, sabihin mo nga, ang script na ito, na emergency lang ba natin to mahigit 1 taon na? Sa susunod na livestream, dapat bang palitan na natin ang role na nanay? Nakalimutan mo ba sa script, patay na ang nanay natin noong nakaraang taon? Ay, kaya pala. Kumain ka na nga ng kalokohang iyon. Ngayon lang naunawaan ni Lao Zhou. Lumalabas na lahat ng iyakan sa livestream na iyon ay scripted lang pala mula pa sa simula. Sa totoo lang, ginawa lang iyon para magmukhang kaawa-awa at makahakat ng views. Nagmamadaling pumunta si Lao Zhou sa pabrika ng sausage. Napasama siya sa tanawing iyon sa harap ng mga mata niya. Ang loob ng pabrika ay sobrang madumi at magulo. Ang mga bulok na malalaking baboy sa sahig ay umaalingasaw sa matinding baho. Ang palamang karne sa balat ng sausage ay hindi mo alam kung saan galing. Ganito lang, basta-bastang ididikit na lang ang tatak ng sausage. Sa bayan ng Taipeng, hawak ni Lao Zhou ang cellphone. Diretsyong naispatan siya ng mga tao habang kumukuha sila ng video. Hinawakan nila ang kamay niya at ipinatong sa isang bagay. Hahaha, kunin mo na nga yung kalawangin mong cellphone. Ang mga taong ito, parang halimaw, ang lalupit. Napilitang tumakbo palabas si Lao Zhou. Paglingon niya, hinanap agad niya si Qin Tianlong, pero hindi niya inakalang si Qin Tianlong pala ang utak ng buong pakana na ito. Sa tingin mo, ang mga stall na iyan sa baryo nila, magkano lang ba ang kaya nilang i-supply? Kaya hindi rin pwedeng man-iron ng tao, di ba? Ikaw at si Xiao Hai mo, peke rin naman, pero may nasaktan na ba kayo? Yung batch ng paninda, hindi naman nakakakain ng tao, pero kung malugi ang kumpanya, saan kukuha ng ipapakain sa libo-libong empleyado at pamilya nila? Sa wakas, hindi na nakapagtago si Qin Tianlong at lumabas ang pangit na mukha ng kapitalismo. Doon lang napansin ni Lao Zhou na sa livestream room ng kumpanya ay may matandang 80 anyos pa. Ginagamit siya ng mga walang utang na loob para magdrama at mangulit ng views. May iba pang ang kumikita sa pamamagitan ng pagbaligtad ng trato sa mga alagang hayop para tumaas ang followers.
Ang bawat livestream room ay parang kulungang kinokontrol ng kapitalista. Sa mundong ito, pwede kang maupo sa mesa, o kaya nakahilata ka na lang sa menu. Natulala si Lao Joe sa takot at umuwi, tapos napansin pa niyang sinisigawan ni Teacher Ma si Manman. Sa buwan na ito, bagsak lahat ng subjects. Pati peke pa ang lagda ni Lao Joe sa exam paper. Ako ang magdidisiplina sa anak ko ng maayos. Ikaw ang dapat disiplinahin, hindi ako. Bihirang magalit si Lao Joe sa anak niya, pero matigas ding nakipagtalo si Manman. Sabi niya, kung talagang hirap na, huwag na raw pumasok sa school at mag-hotspot na lang, may kita pa rin. Maghapon na puro kung ano-anong kalokohan ang tinitingnan niya sa internet. Gusto ko rin namang makatulong sa pamilya. Ayaw kong matuto si Papa ng mga ganyang gawi. Kanino mo ba natutunan ang kapangitan na iyan? May kasabihang, sa di marangal na pamumuno, laganap ang kaguluhan. Sa panahong ang views ang hari, pati mga bata ay naaga ng mainit at magulong isipang magpapakatanyag. Pakiramdam niya, mas okay pa ang mag-aral kaysa mag-hotspot. Ngayon, Chin Tianlong. Nasa loob si Tianlong ng isang mamahaling sasakyan, nagliliwaliw. Bigla siyang hinarang ng mga taga-bayan ng Taipang sa kalsada. Gusto ng lahat ng paliwanag tungkol sa pandarayang iyon. Ang sausage na iyon ang tatak na ipinasa mula sa mga ninuno ng baryo hanggang ngayon. Ang ginawa ni Chin Tianlong ay parang pagbabasag ng palayok. Lahat tayo, kumikita lang ayon sa kontrata. Bahala na sila dyan, naintindihan na namin. Sobra mong pinahamak ang mga tao, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Ang sabi mo pa, pinagamit mo raw kami ng pekeng produkto, ang kapal ng mukha mo, hahaha. Chin Tianlong, sa mga pakiusap, ay nagpapanggap kang bulag at bingi na lang, na para bang walang nakikitang mga taga-baryo. Wala nang nagawa, kaya si Lao Joe na ang tinutukan nila. Sabi nila, noong una, dahil lang sa tiwala kay Lao Joe, kaya pumirma sila ng kontrata. Si Lao Joe ay halos mabaliw sa sakit, inatake sa puso sa mismong lugar at isinugod agad sa ospital. Pagkarinig ni Lao Joe sa balita, parang nababaliw siyang hinanap si Chin Tianlong. Hihingi sana siya ng paliwanag, pero nabunggo niya si Xiao Haimo sa gate ng kumpanya. Kapag ginawa mo yan, sisirain mo ang kumpanya. Mawawala ako, at masisira rin ako dahil sa iyo. Sobrang hirap ko bago ako nakaabot hanggang sa araw na ito. Ayokong balikan pa ang nakaraan. Hindi ba tayo magkaibigan? Nakalimutan ko na ang 2 taong ito. Iisa lang ang dugo ng pamilya ni Lao Joe. 7 rings pa. Di nagtagal, mabilis na kumalat si Xiao Haimo sa shopping festival ng Yizhiang Media. Nangyari ayon sa plano. Nasa isang parke sa labas ng lungsod ang main venue. Ngayong alas 11 ng gabi, 5,000 drone ang sabay-sabay nalilipad para sa pagtatanghal. Sa iba-ibang bridge spots, daan-daang elite streamer ang handa ng lumaban. Maayos na nakikipag-ugnayan sa main venue at sa mga balita. Ang chismis na naghiwalay sina Lao Joe at Xiao Haimo ay lalo pang nagpapainit sa livestream room. Umabot na sa rurok ang eksena, at nasa venue na si Chin Tianlong. Sa pagtanggap sa mga direktor ng platform, nagpapasalamat si Manager Zhang at Manager Chen sa malakas na suporta ng platform. Dahil doon, maayos naming naidaos ang shopping festival na ito. Salamat, Manager Chin. Sa ngayon, gumagana na ang mga data board. 3 minuto na lang, maaabot na natin ang record na kita natin. Pamapalo ang benta ng shopping festival. Nasa loob din ng livestream room sina Lao Joe at Xiao Haimo. Ginanap ang eksenang scripted na public breakup. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ang dalawa ayon sa script. Pero nang ilabas na nila ang pangunahing produkto ngayong gabi, biglang ang kwento ay lilihis patungo sa sausage na baboy itim na ito. Ito rin ang produktong labis na pinapahalagahan ni Manager Chin ng Chengshin Media. Pero ngayon, gusto naming sabihin kay Manager Chin na hindi na kami magbebenta. Dahil ang sausage na ito ay gawa mula sa mga pabrikang walang permit at nilagyan lang ng pekeng tatak, hindi talaga ito pwedeng ituring na baboy na may halo-halong pekeng karne. Mapanlinlang na produkto na nakakasama sa mga consumer, panloloko sa mga consumer. Gusto naming tanungin ang boss ng Yizhiang Media, saan ba nawala ang konsensya mo? Nag-upper ate kayong dalawa sa labas ayon sa script. Matagal na pala nilang pinaplano ang malaking galaw, 2 araw na ang nakalipas kay Xiao Haimo. Pumunta pa sa kumpanya para hanapin si Chin Tianlong at linawin ang lahat. Noon, gusto sanang makipag-usap ni Luo sa kanya pero walang oras ang babae at sabi na lang mamaya na. Pero pagtalikod niya, aksidente niyang narinig ang usapan ni Chin Tianlong. Matagal na pala niyang palihim na inilipat ang mga asset ng pabrika ng karne. Pag sumabog ang usapan, sa kanya ibubunton ang lahat ng sisi ni Xiao Haimo. Pwedeng palitan ang tao, pero ang account hindi pwedeng galawin. Hindi pwedeng basta atali ang kumpanya sa isang internet store lang. So sa party mamayang gabi, balak mong damaykit ng gusto sa girl star na iyon. Lahat ito para sa kumpanya lang, huwag mong ipaalam sa maliit na pasang ligaw na iyon. May kaunting silbi pa rin siya kay Xiao Haimo. Ngayon lang niya tuluyang nakita ang tunay na mukha ni Chin Tianlong.
Paglabas pa lang niya ng opisina, may malakas na ingay siyang narinig mula sa likod. Kasunod noon, sunod-sunod na sigaw ng gulat, paulit-ulit na umalingaw-ngaw, kaya lumingon si Xiao Haimo. Isang kisap lang, takot na takot siya hanggang nanlalamig ang buong katawan. Si Luo-Luo pala iyon sa kumpanya natin. Sa araw-araw, mukhang masayahin ang bata at laging nakangiti pag may kaharap. Bakit bigla na lang siyang gagawa ng katangahan? Utang pa ng bata sa kumpanya ang bayad sa breach ng kontrata at hindi niya kayang bayaran. Tapos sinasabi pang need the press ang bata. Sino bang makakahuli niyan? Kakatawa lang ni Luo-Luo kanina sa babae. Pero ganun lang, nahulog siya mula sa taas, at si Luo-Luo pala iyon. Matagal na siyang ilang ulit ginulo ni Qin Tianlong sa kumpanya, pati sa sexual na pang-aabuso. Gustong kanselahin ng bata ang kontrata pero nalaman niya sa kontrata. May nakasulat na napakalaking danyos dahil sa pang-aapi. At dahil sa matagal na pag-asa sa wala, malubhang depresyon ang nakuha ni Luo-Luo. Mukhang laging positibo si Luo-Luo, pero sa loob matagal ng puno ng sugat ang puso niya. Naghanap ng taong maglilinis ng kalat, sa halip na ligwak pa ang impormasyon, swerte nga naman. Ayusin ninyo ng maayos, huwag ninyong sirain ang shopping festival. Ganun na lang ba tatapusin ang buhay ng isang dalagang nasa kasibulan pa? Ang pangyayaring ito ang tuluyang nagising sa konsensya ni Xiao Haimo. Ayaw na niyang magkamali pa ulit, ngayon man o sa susunod. Desidido siyang makipagharap kay Lao Zhou sa livestream na ito na binabantayan ng buong internet. Ibunyag ang lahat ng maduming sikreto ni Qin Tianlong. Galit na galit si Qin Tianlong, agad na nagwala at ibinunton ang galit niya kay Xiao Yu. Kahit 8 taon na ang samahan, pati ako, sisibakin din niya ng sabay. Napilitang putulin ang koneksyon ng livestream room ni Xiao Haimo. Kaya ang dalawa, paikot-ikot lang sa mga livestream room. Sa mga backup relay point, sinunggaban nila ang pagkakataon para ilantad ang katotohanan. Ibinuhos nila ang buong shopping festival sa gitna ng kaguluhan. Desidido silang kalyusan ng malabong tubig na ito hanggang lumino ng husto. Pero pag open nila ng cellphone, napansin nilang sa internet ay tahimik na tahimik. Lahat ng may kinalaman doon ay burado na. Boss Qin, huwag kayong mag-alala, may delay lang ang livestream natin. Walang makakakita ng kahit ano, pati comments tinago na rin. Nilalaro nila ako ng ganito, pero ang babata pa nila. Kung sumikat man sila, baka dahil lang sa swerte nila. Kung hindi na sila sumikat, kasalanan mo na iyon. Kaya mo bang bantayan sila? Huwag mong hayaang magkalat pa. Sa tingin ko iyon ang ibig mong sabihin. Huwag ka nang manghula pa. Ilang taon ka nang palpak sa hula. Ikaw ang mag-ayos sa kanila at pabulaykan sila. Sa totoo lang, tama na naman ang hula ko ngayon. Ngayon na nagsimula na ang official na flycam performance. Kapag umangat na ang dragon na ito hanggang tuktok ng bundok, tuluyang matatapos ang buong livestream. Sa main hall, ang live platform ang mismong pangunahing control. Doon lang magiging matatag ang signal at hindi mapuputol. Pero pagkapasok pa lang ng dalawa sa main hall, hinarang na sila ng security. Nahuli silang red-handed at dinala sa harap mismo ni Qin Tianlong. Sinusubukan pa ring linisin sa isipan ni Qin Tianlong si Xiao Haimo. Inilabas niya ang nakahandang singsing at sinabing balak niya sanang sorpresahin siya ngayong gabi. Ayokong makita kang magkamali pa ng ganito. Kumakain din naman sila ng hindi masyadong masarap, at ako nga hindi ko pa sila sinisita dahil mahirap sila. Sila pa ang pumupuna sa paninda ko na masyadong hilaw, at ang mga tauhan ko naman, sobrang maingat magtrabaho. Huwag kang mag-alala, sino bang magre-report sa pulis, ha? Lahat ng sinabi mo, naipakita ko na sa malaking screen. Kumakain din naman sila ng hindi masarap, at ako nga hindi ko pa sila sinisita dahil mahirap sila, tapos sila pa ang pamuna sa paninda ko na hilaw. Higit pa rito, maingat magtrabaho ang mga tauhan ko, huwag kang mag-alala. Walang makakahanap ng ebidensya. Si Qin Tianlong kahit kailan hindi niya iisiping magkakaroon pa ng ganito. Sa diskarte na ito, lumalabas na nagkataon lang na nakasalubong ng dalawa ang nobyo ni Luo-Luo. Doon sa hall, gusto ng isa na patunayan na hindi mali ang minahal ni Luo-Luo. Gusto nilang ipaglaban ang hustisya para sa bata, kahit ang kwintas ng aso na kayang kumonekta sa network. Pwede nilang i-video, basta makuha na nila ng ebidensya ang nobyo ni Luo-Luo. Pwede nilang agad ilabas sa malaking screen ang content sa mismong lugar. Iyon ang dahilan kung bakit ang imahe ni Luo-Luo ay ginawa nilang parang ano na lang. Nagfi-film ka pa ha? Nagfi-film ka pa rin, tama ba? Grabe ka talaga, sobrang bastos mo. Ano bang gusto mong gawin? Maging successful na negosyante ka na nga, kung ano-ano pa ang pinaggagawa mo. Pakawalan niyo siya, pakawalan niyo siya. Si boyfriend ni Luo-Luo, binabantayan at hinahawakan na ng security. Ang nakita kanina ay mga audience lang sa hall. Nang makita ni Lao Zhou na may pagkakataon, agad niyang hinablat ang mikropono at gusto niyang diretso siyang sumugod sa entablado. Bantaan pa rin ako ni Qin Tianlong at sinasabi niyang huwag akong magpasikat. Hayaan mo si Chou Dajiang na magsalita. Nasa live ako ngayon. Uy, suportado ko ang pagkumpiska sa cellphone ng lalaking iyon.
Nagnakaw pa siya ng cellphone ko ha. Isang cellphone lang ang ninakaw, walang silbi rito. Pero itong 7, lahat live. Buksan nyo na lahat ng livestream. Tingnan nyo kung gaano siya kagaling mangnakaw. Sige na, magsalita ka. Para mapatigil na si Chin Tianlong, may isa talagang kailangang patahimikin. Pero hindi mo mapapatahimik ang bibig ng tao. Kahit ang nagmamanipula, lumalabas din ang totoo. Kahit ang drone, binabago ang eksena. Dapat daw may lumilipad na dragon sa langit. Ginawang 3 malalaking salita sa pader para makapagsalita siya. Hinarap niya ang napakaraming livestream camera sa lugar. Alam ni Chin Tianlong na tapos na siya. Hindi na niya iyon mababawi. Nagmakaawa siya agad sa presidente ng platform. Agad na ipinatupad ang hakbang na itigil ang lahat ng livestream. Pero walang pakialam ang kabila. Sa huli, hinawakan ni Lao Zhou ang mikropono. Sa harap ng mga audience, ibinunyag niya ang mga walang kaiyang ginawa. Ang kaplastikan ng media, ang malasakit kuno, pero perwisyo sa mga consumer. Pinapabigat nila ang buhay ng karaniwang tao para lang kumita. Gumagawa sila ng pekeng produkto at pekeng bentahan. Pinipilit nila ang inosenteng mga taga-baryo na mapunta sa alanganin, para lang sa pera. Nagbebenta sila ng pekeng health products, pinapalala pa ang kalagayan ng mga pasyente, tapos pera-pera lang ang habol nila. Scam talaga, mga kabataang may pangarap, pero dahil sa kabaliwan ng mga bisyo sa internet, napapahamak ang mga dalaga. At matapos mapatay ang dalaga, ginamit pa nila ang kanyang larawan. Sino ba kayo para kumita sa sakit ng iba, mga ganid? Mga taong buong araw ang nasa isip ay paano pagkakitaan ang views at followers. Pero sa likod ng views, may mga totoong taong nabubuhay. Kaya ang mga karaniwang tao, dapat doble ingat. Hanggang saan ba dapat huminto para hindi maloko ng mga manloloko? Naniniwala ako na marami pang katulad ni Chin Tianlong. Kayong lahat na nanonood ngayon, itong mga taong nambubudal ng pera ng taong bayan at nagpaparangya sa buhay nila sa mag-agarang kotse at mansyon. Ganyan ba talaga ang buhay? Talaga bang payapa kayo sa totoo lang? Ang livestream selling, pinaliit nito ang mundo at mas pinaganda ang buhay. Pero hindi dapat itong gawing taguan ng mga mandaraya para magpanggap. Ang gumagawa ng ganyan, may langit na nakatingin. Tandaan nyo, mga peke, habang buhay kayong peke, sobrang walang dating ang talumpating ito ni Lao Zhou na walang kahit anong pakinabang. Binasag nito ng tuluyan ang huwad na kurtina ng ekonomiyang pagandang loob lang sa internet. At nagdulot din ito na maraming tao ay mabitag sa algoritmo at sa habol ng views. Napagising ako. Kapatid ko, ito ang kapatid ko. Muntik na siyang, kaya nasabog ang eksena ko, at lalo pang nagliyab ang lahat. Ganap na gumuho ang negosyong imperyo ni Chin Tianlong. Mula sa dating hari ng internet na walang kapantay ang ningning. Sa huli, naging taong nakulong dahil sa kaso. Ang couple account ni Lao Zhou at Xiao Haimo ay tuluyan ng nalock ng platform. Ibinigay nila ang lahat bilang kabayaran, at sinagot ang kabuuang pinsala sa mga magsasaka at consumer. Nagpasya na ring talikuran ng tuluyan ni Xiao Haimo ang pagiging streamer. Kung paano ang tatahakin sa susunod, hindi pa yun naisip ng ate. Pero alam niya na ang tagumpay at kabiguan sa buhay, para lang sa matatapang na lumalaban. Sige na nga, magsimula tayo ulit sa umpisa. Ang pangalan ko ay Tang Weiwu, sabi ko. Ang pangalan ko ay Tang Weiwu. Sige na, lakasan mo. Ang mabagsik na Feilong, si Lao Zhou at Tang Weiwu. Kumaway na lang bilang pamamaalam, isipin mo na lang na pagkatapos ng unos na ito. Babalik sa tamang landas ang lahat. Ang daan sa unahan ay maliwanag at bago. Pero nang binuksan niya ang cellphone, doon lang niya nalaman na muling pumirma ang Chengshin Media ng kontrata sa isang streamer. At ang taong iyon ay ang boyfriend mismo ni Luo Luo. Ako ang boyfriend ni Luo Luo, Lin Xiaolong. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Chin Tianlong kay Luo Luo. Kaya ang livestream ngayong araw, gusto kong ikwento sa lahat ang lahat ng kasamaan ni Chin Tianlong. Kaya una sa lahat, pwede bang tingnan muna ng lahat ang ilan pang produkto? Sa livestream room natin, lahat ay nasa maliit na dilaw na basket sa ibaba. Sana suportahan nyo pa ang mga product bundle na ito, Luo Luo at Chengshin Media. Sana mabuhay siya habang buhay sa puso natin. Sige, 3-2-1, ang batang espiritong pumapatay sa dragon, sa huli ay naging dragon na rin. Para sa karaniwang tao, ang gusto lang ay ayusin ang gulo sa industriya. Ang hot trend, mahaba at mahirap pa ring lakbayin. Sa dulo ng kwento, naging tagapagsulong si Lao Zhou ng tunay na taipang na sausage. Kasama ang mga kapitbahay, dahan-dahan at masipag siyang umasenso. Pagkatapos ng 2 taong walang tigil na pagsisikap, nabuo rin ang magandang kapalaran mo at ni Teacher Ma. At si Tang Weiwu, bumalik sa dati niyang pangarap, magbukas ng maliit na shop ng wedding dress para ang bawat babae ay makapagsuot ng gown. Dahil siya mismo ang nagdisenyo noon, at sa panahong iyon, nakatagpo rin ang ina ni Lao Zhou ng kaibigang panghabang buhay. Bumukas ang panibagong buhay para sa kanya. Dumating na, araw-araw, umuugong.
Sa tuyong puno, namumulaklak ang tagsibol. Kumusta?